Agad-agad sinimulan sa kaguluhan. May monsters na tumatakas at may nagpanik. Nagtatanong kung ano ang gagawin. May sumagot na wala nang saysay tumakbo at tinawag silang monster. Tapos may umaalingaw-ngaw na, "Hey, stop!" Pero hindi na nahuli. Biglang may tumawag ng Tiyonasan. May nagtatanong kung ano ang nangyari at na-confess na, "Sorry, they got away." Kasunod nito, nag-offer agad ang suporta ang iba. "We will assist you." At umindak na rin ang grupo. Habang may isang nag-iisip pa, that was a monster, right? Haruhime, guided by what the goddess told her, reports tungkol kay Wene at agad nag-ayos ng plan. Kailangan nun nilang gumalaw papunta sa western door. Binigyan niya ng instruction ang mga kasama. May ruta pa pala. Take this and head down this path. So dali-dali silang bababa papunta sa secret passage. Sabi pa nila na naipabatid na rin kay Fels na ligtas si Wine, kaya nagkaroon ng pagpapakalm at umusad na sila papasok sa passage. Si Belle sa kabilang banda, nagpasiya na manatili para kausapin si Ice, habang ang iba ay nagmamadaling mag-proceed papunta sa western door na dapat nilang marating soon. Lahat ng eksena may sense of urgency at determination. Mabilis ang koordinasyon para ma-evacuate ang mga kasama gamit ang secret route. Mabilis yung opening na chase, may nagsigaw ng "That way, head it off," at tumutok agad ang mga naghahabol sa tumatakbong monster. Nakita nila ito at may nag-utos na "Stay back!" Dahil delikado, ramdam ang alarm sa paligid. Sa gitna ng gulo, napansin din na may batang inatake. May sumigaw na, "Over there, it attacked a child, it's running." At may sumagot na magpapaputok ng fire para hulihin. May tumakbo pa na nagsabing, "I'll go, I'll leave this to you." At sinagot naman ng "understood" habang sinusubukang i-cover ang rescue. Sa kabilang banda, lumabas din yung linya na si Belle ang nakasave kay Wine. May mahihinang paghahayag ng Belle, "Save me!" At maya-maya may humihikbi na, "Take a look! See, he's alive!" Kaya kitang-kita ang relief na buhay pa ang bata. Lumabas din ang tensyon. May humarang at nagsabing, "You can't run anymore." Habang may isa namang nagsabi na hirap siyang talunin ang target at pinaalalahanan itong umalis agad. Biglang naging mas magulong eksena nang tawagin si Tiona at aminin niya, "Sorry, I let it go." Na sinagot ng iba ng pagkabigla, pero agad naman humalakhak ang mga tumatawag kay Belle at kay Wiene. "Belle, Haruhime!" Thank goodness, Wiene! Pinapakita ang mix ng worry at relief habang tumatakbo at nagre-rescue ang grupo. Sa gitna ng tension, napagtanto ni Welf na isa na lang ang natitirang magic sword niya. At halatang nag-aalangan siya kung sasapat ba iyon para talunin ang kalaban. Pagkatapos, dumating si Tsubaki, kitang-kita na hindi basta-basta lang siya nandyan. Sinabi niyang pinapunta siya ni Hephaistos para tumulong. Hindi siya nagpaawat sa panghihikayat. Pinapadali niya si Welf na magpakatatag at magdesisyon na gamitin ang natitirang sandata. Tinatanong kung manonood na lang ba sila habang may buhay na nakataya. Simple pero malinaw, reinforcement na dumating. At ngayon, nasa Welf ang pressure kung gagamitin ba niya ang huling magic sword o hindi. Sa gitna ng pagkagulo, umangat si Tiona at nagsorry. Inamin niya na pinakawalan niya yung monster. Nagulat lahat parang, "Anong, pinakawalan mo?" Pero biglang nag-shift ang mood nang dumating sina Haruhime at Belle at na-confirm na buhay si Wiene. Walang siyang kamalay-malay na tinanggap siya. Si Wiene mismo na-express na sobrang saya at pasasalamat. "I'm so glad you're safe. Thank you, I love you." Tapos, nagmadali silang umusad papunta kay Fels at sa iba habang may nag-alok pa na i-level boost ulit si Belle. Ang tensyon umiwas, sandali, relief ang nangibabaw bago pa man umusbong muli ang mas malalaking issue. Sa gitna ng tensyon, may nagtanong kay Ice kung ano ang gagawin niya kung ang monsters ay may dahilan o damdamin na parang tao. Hindi nagbago ang sagot ni Ice. Determinado siya. Kung may tao na umiyak dahil sa mga monsters, papatayin niya ang mga iyon para maiwasan ang sakit. May nag-apela tungkol sa isang vouivre. Tinatanong kung kapag muling nag-rampage yan, kaya pa ba niyang panindigan ang sinasabi niya, pero mariin namang tinanggihan ni Ice. Kalaunan may humiyaw na, "She isn't a person, she's a monster," habang pinapakita na kahit nakakapagsalita at nakangiti si Wine. May mga nagsasabing hindi pareho. They are not the same. Monsters kill people at binanggit ang mga nawalang buhay. Nag-escalate ang eksena, tumutok na sa aksyon ang usapan. Ice's sword at isang knife na nabanggit bilang paghahanda para sa posibleng labanan. Ang core ng eksena, malinaw ang moral clash, ang empathy na ipinapakita kay Wine kontra sa hindi matitinag na paniniwala ni Ice na kailangang puksain ang mga monsters para hindi na masaktan ang iba. Sa gitna ng labanan, narinig ang isang tahimik pero malinaw na pag-aangkin, "You've grown stronger." Sumunod agad ang pangungusap na nagpapakita ng bagong level ng seryosong tono. "I can't go easy on you anymore."
Sandali lang, may tumawag, Bell. At agad sumunod ang command, Firebolt. Sagot ni Bell, pinakawalan niya ang firebolt. Maliwanag na ipinakita nito na lumakas na siya. Hindi na basta-basta pwedeng iundang ang atake. At ramdam na seryoso na ang sitwasyon. Sa gitna ng tense na confrontation, si Winnie ang nag-break ng usapan. Umiiyak, sinasabi na ayaw niyang magpa-goodbye ng ganyan at na si Bell ang nagligtas sa kanya. Halata yung conflict sa loob niya. Natutuwa siya na may pamilya na, pero natatakot din na masaktan si Bell. Sinasabi pa niya na wala pa siyang nagawa para sa kanya. Tapos, pinapaalala ng goddess na bahagi na siya ng pamilya ni Bell, kaya lumakas loob niyang sabihin gusto niyang pumunta kay Bell kahit may kaakibat na panganib. At nang tanungin kung handa siyang harapin ang consequence, mahigpit niyang sinagot ng yes at nag-vow na this time, I want to save Bell. Nang sipain na ang tension, handa nang umatake si Ice. Tumanggi si Winnie at nagmakaawa na huwag saktan si Bell, paulit-ulit na nagpapatunay na gusto lang niyang manatili sa tabi niya. Ice naman ipinunto ang panganib. Claws, wings, at ang redstone na pwedeng magdulot ng pinsala at ipinahayag na hindi niya papayagan si Winnie na gumala sa surface. Sa huling bahagi, malinaw ang backstory na nagtatrigger sa determinasyon ni Winnie na matagal siyang nag-isa sa madilim at malamig na lugar, natakot at nalungkot, at kung bakit sobrang mahalaga sa kanya na dahil kay Bell, siya ay na-save. Kaya handa siyang magsakripisyo at ipaglaban ang karapatang manatili sa pamilya ni Bell. Sa umpisa, may nagmamatsyag na parang hindi normal ang sitwasyon. Napapansin na si Winnie can speak, mag-smile at nagpapakita ng parehong emosyon gaya ng tao. Pero agad namang sumalungat ang iba. They are not the same, monsters kill people. Tumaas ang tensyon hanggang sa may nagdeklara ng diretso na, I've had enough, I will cut you, at it's going to hurt a lot, na halos magpa-escalate ng karahasan. Si Winnie, na tuluyang humihingi, nagsabi na gusto niyang manatili kay Bell pero pumapalakpak ang mga paratang. Your claws hurt people, your wings terrify people, at your redstone will end up killing many people. Kasama ang mga salitang, I will never allow it, at I cannot let you go. Biglang sumingit ang mga kaalyado at tumatawag para ipagtanggol si Bell. No, don't bully Bell. Please, don't hurt Bell. At may humihiyaw din na, stop that, don't speak. Sa huling bahagi ng eksena, sigaw na Winnie at ramdam talaga na muntik na umabot sa dahas. Pero sa huling sandali, nag-intervene si Bell at ang allies para pansamantalang mapawi ang tensyon. May magandang balita sa logistics. Nahanap ni Haru Jaime yung ilang Xenos na na-separate at may dala pala silang key ng Knossos. Isang Black Minotaur mismo ang nagtiwala at ibinigay sa kanila. Sinabihan ang grupo na sumama sa Xenos at tumungo sa door kasama nila. Naipaalam din kay Fels na safe sina Wiene Dono at ang iba kaya nag-relieve sila at pumunta na sa secret passage. Dapat maabot nila agad ang western door. Ayon sa Xenos, may isang door sa daan na hindi alam ng iba at iyon ang paraan nila para umakyat sa surface. Sa madaling salita, key na nakuha, Xenos na nakatagpo, at rendezvous sa western door ang current plan. Matapos ang tensyon, lumambot ang atmosphere. Lahat nagpasalamat kay Bell ng taos puso at nagsabi na hindi nila malilimutan ang utang nila. Kung kailangan niya, sila ang unang aabot. Si Winnie inamin na umiyak siya nung nawalay, pero pinili niyang hindi na umiyak para hindi na mag-alala ang iba. At nilagay niya ang pag-asa na magkikita pa rin sila. Nang tanungin kung mabubuhay silang muli ng magkakasama, tumitibay ang pananalig niya. Isang pangako na balang araw gagawa siya ng lugar kung saan pwedeng manirahan ang lahat. Para gawing sagrado ang salita, nag-offer sila ng pinky swear. Ipinaliwanag na ritual ito mula sa kanyang homeland at ipinakita kung paano itinutulak ang mga pinakamaliit na daliri at ipinasasama bilang tanda ng vow. Simpleng kilos pero puno ng tenderness at camaraderie. Isang malinaw na dahilan kung bakit nila ipinaglalaban ang isa't isa. Habang nagpipinky swear pa sila, biglang may nagsigaw ng matunog na discover nila ang 1,000 taong notebook. Lumang handwritten notes na agad nagpukaw ng curiosity. Nag-react ang grupo na parang, it can't be, are these notes? Halatang nagulat at interesado sila sa laman. Mabilis nilang na-realize may written records tungkol sa door o route na tinatahak nila. Mga lumang tala na nagpapahiwatig ng mas malalim na history at posibleng nagsisilbing guidance o kahit warning para sa kanilang pag-usad. Ang discovery na to agad nagbukas ng tanong, anong mga lihim o payo ang nakatago sa notes ni Daedalus? Biglang huminto ang grupo sa isang dead end. Nagulat sila, sabi pa nga ng isa. The fact that there was a door here was written in Daedalus' notes. Tapos may boses na oh sorry about that, that was a fake. Lumitaw si Hermes, nagpakilala bilang isang simple god at direktang kinausap ang mga Xenos. Nang tanungin siya ng mga naroon, sinabing wala naman siyang malaking dahilan
may maliit lang siyang request at iyon ang headline. Hinihingi niya na mamatay ang mga, quote, "you heretical monsters." Diretso ang cliffhanger, biglang divine threat sa harap nila.